Kung makulay na love life ng mga artista ang ating pag-uusapan, wala nang tatalo pa sa mga naging relasyon ni Bong Revilla na siyang tinawag na Titanic action star. Isinilang noong September 25, 1966, si Ramon Bong Revilla Jr. ay 58 taong gulang na at isa sa mga pinakasikat na aktor, politiko, at TV personality sa Pilipinas. Anak siya ng dating senador at action star na si Ramon Revilla Sr. at ni Azucena Mortel. Una siyang sumikat bilang action star noong dekada 80 at 90, kung saan gumanap siya sa maraming blockbuster na pelikula tulad ng Alias Pogi at Cap's Amazing Stories. Dahil sa kanyang popularidad sa showbiz, pumasok siya sa politika at naging gobernador ng Cavite mula 1998 hanggang 2001 at kalaunan ay naging senador ng Pilipinas mula 2004. Nakilala rin siya bilang Cap dahil sa kanyang palabas sa telebisyon at imahe bilang isang makamasang lider. Nasangkot siya sa ilang kontrobersya, kabilang ang pork barrel scam, ngunit nakalaya at muling nanalo bilang senador noong 2019. Ngunit nitong ang 2025 elections ay hindi siya pinalad na magkaroon ng upuan sa Senado. Bong Revilla at Lani Mercado, nagkakilala sina Bong Revilla at Lani Mercado sa industriya ng pelikula noong dekada 80. Pareho silang aktibo sa showbiz at nagkasama sa ilang proyekto, kabilang ang pelikulang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis noong 1994, kung saan gumanap sila bilang mag-asawa. Ang kanilang on-screen chemistry ay nauwi sa tunay na pagmamahalan. Ikinasal sila sa isang civil wedding noong 1986 at binyayaan ng 7 anak, kung saan 6 ang nabubuhay. Ang mga anak ay sina Brian, Jolo, Ina, na isang abogado, Maria Alexandra na nabuhay lamang ng halos 1 buwan dahil sa butas sa puso, Gianna, Franzel Lodete, isang doktor, at si Ramon Vicente. Mga pagsubok at kontrobersya sa relasyon. Bong Revilla at Lovely Guzman. Nagkaroon ng relasyon sina Bong Revilla at Lovely Guzman noong dekada 80, bago pa man ikasal si Bong kay Lani Mercado. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak na lalaki, si Francis Luigi Guzman Revilla or Luigi Revilla, na ipinanganak noong 1992. Bagamat hindi nagtagal ang kanilang relasyon, kinilala ni Bong si Luigi bilang kanyang anak. Sa kabila ng pagiging anak sa labas, tinanggap ni Lani si Luigi at itinuring na parang sariling anak. Ayon kay Luigi, "She treats me like her own son," patungkol kay Lani Mercado. Sumunod si Luigi sa yapak ng kanyang ama sa showbiz. Noong 2018, lumabas siya sa pelikulang Tres, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Brian at Jolo Revilla. Noong 2021, nagsumite si Luigi ng petisyon sa Korte Suprema upang baguhin ang kanyang apelyido mula Santos patungong Revilla, ngunit ito ay tinanggihan. Ayon sa Korte Suprema, a sincere desire to associate oneself to a certain person or family, without more, does not justify change of surname. Dahil na rin sa legally adopted na ito ng asawa ng kanyang inang si Lovely, magdudulot lamang ng kalituhan kapag nagpalit ito ng apelyido, ayon sa korte. Sa kabila nito, patuloy siyang kinikilala at tinatanggap ng pamilya Revilla. Sa ngayon ay may sariling pamilya na din itong si Luigi, at 2 anak. Bong Revilla at Gretchen Barreto. Ang relasyon ni Bong Revilla at Gretchen Barreto ay isa sa mga pinaka-controversial na love affair sa showbiz noong 1990. Bagamat maikli lamang ang kanilang naging ugnayan, nagdulot ito ng matinding tensyon sa pagitan ng 2 babae. Habang kasal na si Bong kay Lani, nagkaroon siya ng 4 na buwang relasyon kay Gretchen Barreto. Inamin ito ni Gretchen sa isang panayam at sinabing siya ay fatally attracted kay Bong. Ang kanilang ugnayan ay naging sanhi ng matagal na alitan sa pagitan ni Gretchen at Lani na tumagal ng halos 12 taon. Humingi na ng kapatawaran si Gretchen, ngunit hindi pa rin ito napapatawad umano ng buong-buo ni Lani. Noong 2007, muling uminit ang tensyon nang magpalitan ng maaanghang na salita sina Gretchen at Lani sa mga panayam. Nag-ugat ito sa Christmas wish ni Lani na sana'y magkaroon ng marriage si Gretchen kay Tony Boy Cojuangco. Sumagot si Gretchen na ang wedding at marriage ay magkaiba. "I have Tony's love and attention. I am his priority." While Lani says, she has 6 beautiful children with Bong, let me remind her that Bong has 7 beautiful children, ayon kay Gretchen. Isang patutsada ukol sa mga anak ni Bong sa labas. Dahil sa lumalalang issue,
umapela si Bong sa mga TV network na itigil na ang pagbabalita ukol sa alitan ni Lani at Gretchen. Napagpipiestahan kami sa telebisyon. Hindi naman dapat. Sinabi rin niyang ang issue ay bunga lamang ng miscommunication na hindi na dapat palakihin pa. Noong 2006, nakatakda sanang magsama muli sina Bong at Gretchen sa pelikulang Kapag Tumibok ang Puso, not once but twice. Ngunit umatras si Gretchen sa proyekto at ayon sa mga ulat, ito ay dahil sa tensyon sa pagitan nila ni Lani. Mga anak sa labas ni Bong Revilla, noong Disyembre 2024, inamin ni Bong na may iba pa siyang anak sa labas. Hindi niya binanggit ang bilang o pagkakakilanlan ng mga ito, ngunit sinabi niyang hindi niya ikinahihiya ang mga bata at mahal niya ang mga ito. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, pinili ni Lani na manatili sa kanilang relasyon. Sa isang panayam, sinabi niyang mahirap man, tinanggap niya ang mga anak ni Bong sa labas at patuloy na minahal ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling buo at magkakasama ang pamilya ni Bong at Lani. Ang kanilang mga anak ay aktibo rin sa politika at showbiz, tulad ni Jolo Revilla na nahalal kamakailan sa kanyang ikalawang termino bilang representative ng Cavite 1st District. Ang kwento ng pag-ibig ni Bong Revilla at Lani Mercado ay puno ng pagsubok at kontrobersya. Ngunit sa kabila nito, pinipili pa rin ni Lani na patawarin si Bong alang-alang sa kanilang buong pamilya. Ano ang masasabi niyo sa kanyang mga desisyon at sa pagtanggap ni Lani? Ay share niyo ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang showbiz updates.